Okay po, manalangin tayo. Dakilang Ama, humihingi po kami ng gabay sa inyo sa sandaling ito, sa amin pong fellowship. Nawa po sa mga ilang minutong dadaan, bigyan nyo kami ng salita ng pag-asa, salita ng karunungan, salita po na magbibigay sa amin ng kapanatagan at pananalig sa inyong dakilang pangalan. Dahil ang pag-asa lamang namin ay ang inyong biyaya sa aming mga buhay, sa aming sitwasyon. Ama, pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin dito po sa Hilera. Pangunahan niyo sila Ate Cathy, si Tatay Silidonio, at si Pastora Ami. We are thankful na nandito po kami. At yung mga partners po namin, Ama, na abala po dahil sa sitwasyon, pagpalain niyo sila at pangunahan din. Ngayong kami po ay nandito ngayon, Ama, humihingi kami ng gabay niyo. Kayo po ay magbigay sa amin ng kapahayagan sa aming mga puso at isip. Mangusap po kayo dahil ang salita niyo po ay mahalaga sa panahong ito. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama sa langit. Patuloy niyo po kaming samahan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basahin ko lang po, no, yung gusto ko lang pong ibahin muna po yung talata, no, sa Isaiah chapter 1. Kasi po yung talata natin ngayon ay sa Mateo 25, no, tungkol po ito sa araw ng paghuhukom na darating sa mga tao. Pero gusto ko lang pong makita din nyo na bakit ba huhukuman ang mga tao at sino po ba yung mga hindi huhukuman. So basahin ko po yung Isaiah chapter 1. Ang sabi po rito sa verse 17 hanggang 20, matuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang mga napipighati, inyong hatulan ang mga ulila, ipagsanggalang ninyo ang mga babaeng balo. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magpusa at maging masunurin, kayo'y magsisikain ng kabutihan ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipuli ng tabak, sapagkat ito ang salita ng bibig ng Panginoon. Basahin ko po yung nakasulat po sa Mateo. Ito po yung nakasulat, mga kapatid. Mateo 25. Po yung pinakatema natin talaga ngayon. Sabi po rito sa talatang 41, kung magagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging isang tiga-ibang bayan, hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit, nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Kung magkagayoy, sasagot sila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, o nauhaw, o naging tiga-ibang bayan? Kailan ka ba namin nakitang hubad at may sakit, o nasa bilangguan? Kailan ka ba namin hindi pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sasagutin niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito'y makaparoroon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. So gusto ko lang pong bigyang diin, mga kapatid, na mayroon talagang parusa sa mga tao na hindi nagsisisi sa kasalanan, sa ginagawa nating masama sa kapwa, pagiging sakim, makasarili. Lahat ng bagay pagbabayaran natin sa huli. Yun ang totoo. No? Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa atin, kailangan habang buhay pa tayo, talikuran natin yung kasalanan, no? 'Di ba? At matuto tayong magsisi sa lahat ng kasalanan. So, ang problema kasi sa panahon natin, hindi na ito nabibigyang diin, no? Yung issue ng kasalanan, yung issue ng
paggawa ng mabuti sa kapwa, pagtulong sa mga walang-wala, lalo higit no sa mga anak ng Diyos, no? Sabi ng Biblia sa atin, yung paghatol ng Diyos, ano pa rin, atikat, no? Hindi yan yung sinasabi na lumang tugtugin na yan, no? Yung mga nakalagay sa Bible, lumang aklat na yan, no? Wala na, modernong panahon na ngayon, no? Ba't pag maniniwala kayo dyan, mga ganyan? Gumawa ka ng mabuti, ganyan. Pero ang totoo po nun, yung sinabi ng Diyos, hindi nagbabago. Kumbaga po, binding yan, no? Ibig sabihin po, anumang panahon ngayon, moderno na, marami na rin hindi naniniwala sa Diyos, no? 'Di ba, sa panahon natin? Pero ang totoo po nun, ang Diyos sa kanyang salita, yan ang pinakamataas, absolute pa rin yan. Kaya, sabi nga ng Bible sa atin, pagbabayaran pa rin ng tao yung kanyang kasalanan. Ano yung kanyang ginawa, yun yung ihahatol sa kanya. Kaya po may sinabi po sa atin na paano ba tayo makakaiwas sa hatol, no? So, kailangan ng tao, sabi ng Bible sa atin, tumugon tayo sa pagtawag ng Diyos. Ganito, pastor, paano ba tumatawag ang Diyos sa panahon natin? Ito, no? Sabi rito sa Isaiah, sabi rito, magsiparito kayo at magkatwiranan. So, alam nyo ang Diyos ano siya, no? Diplomatic, no? Hindi siya yung diktador na sinasabi ng iba na ano bang klaseng Diyos to kung may Diyos man, di ba? Parang pinahihirapan pa ang tao. Hindi po ganoon ang Diyos, no? Sabi ng Biblia sa atin, ito ang Diyos, oh, yung kanyang karakter, no? Gusto niya na bigyan ng hearing, no, yung ating katuwiran kung may katuwiran tayo, no? Sabi ng Diyos dito, sige, sabihin niyo yung katuwiran niyo, sasabihin ko rin yung akin. So, ganun kabuti ang Diyos, no? Pagdating sa sangkatauhan. So, sabi rito, itong sabi ng Diyos, sabi niya rito, kung ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, magiging parang niebe. Meron pong nagbigay ng example dito, no? Yung isang rabbi, si Jonathan Cahn, naalala ko. Ang problema sa kasalanan, atikat ito. Example to, no? Halimbawa, ikaw, mayroon kang, nakakita na ba kayo ng lubid, di ba? Yung mga lubid na kulay puti, mga telang puti. Pag sinausaw mo yan sa dye, di ba yung parang pintura na kumakapit, di ba isausaw mo sa pula? Pag inalis mo na, di ba pula na yan? Ang tanong, matatanggal pa ba yun? Hindi na. Di ba hindi na? Kasi kapit na kapit yun, di ba? So, imposibleng matanggal. Pero ang Diyos, nagbigay siya ng pag-asa na pwedeng matanggal ang isang imposibleng bagay na nasa tao kung ang tao ay matutong lumapit sa Kanya. Sisi. No? Magsisi sa kasalanan at sampalatayanan yung ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. So, ito yung sinasabi natin mga kapatid na ito po ba ay nagawa na natin? Ito po ba ay dinesisyon na ba natin? Ito po ba ay tinugon na ba natin? So kung sasabihin nyo sa akin, pastor, may panahon pa naman, bata pa ako. Pastor, ano pa ako di ba? Marami pa akong ginagawa, busy ako. Ang panawagan ng Diyos kasi atikat, urgent, di ba? Kasi hindi mo alam ang buhay, no? Hindi natin alam. Sa panahon nga ngayon, maiksi na ang buhay. Bata, matanda, pag dumating na yung pagtawag ng Diyos, tsugi ka na, gano'n, no? So, papaano kung ikaw ay kinuha ng Diyos, no? Namatay ka, wala sa panahon. Tapos hindi ka nakapagsisi sa kasalanan, di ba? Hindi mo natalikuran yung kasalanan mo, hindi ka sumampalataya sa anak ng Diyos. So anong pwedeng mangyari? So wala kang katiyakan kung sa Diyos ka pupunta. Kasi ang sabi rito, ang mga nasa kasalanan, yung mga hindi gumagawa ng katarungan sa kapwa at namumuhay sila sa sarili lang nila, na hindi ginagawa yung katarungan na kailangan nilang gawin. Ang sabi rito, ang nakalagay, kung kayo ay hindi magkusa at kung kayo ay tatanggi. Ang sabi rito, darating ang parusa ng Diyos sa inyo. Sabi rito, darating yung tabak ng Panginoon. At ang sabi, di ba kanina ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, may sinabi siya, ang kanyang terminong ginamit, walang hanggang kaparusahan. Di ba, no? Sabi yan ng Panginoong Jesucristo, no? Walang hanggang kaparusahan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay hinatulan hindi ka na pwedeng mag-appeal. Hindi ka na pwedeng umapila. No, kapag ikaw ay dinestino na sa impyerno, wala nang court of appeals. No, ganun ang sabi ng Biblia, no? Hindi tulad sa
pag nasa lupa ka pa, no? Pwede ka pang umapila, di ba, tatay, no? Meron pa nga hospital lang eh. Oh, habang buhay ka pa, meron ka pang pag-asa na umapila. Pero kung dumating na yung sinasabi na kahatulan sa'yo at namatay ka na, hindi ka na pwedeng umapila. Eh ngayon, etong sinasabi ng Habang buhay ka pag Oo. nagsisi ka. Tama. Eh ang problema ito, pastor, may turo sa amin na may purgatorio naman. Pwede namang makaalis yung mga kaluluwa daw ng mga patay doon sa purgatorio. Di ba yung sinasabi ng simbahang katoliko? Sa Bible naman. Yun ang inimport sa atin ng mga lumang... Oo, yung paniniwala na pag ang tao daw patay, hindi alam kung saan pupunta yung patay, sa purgatorio. Yun ang sabi ng simbahang katoliko, no? Na may purgatorio sinasabi sila. Ang problema po, walang itinuro ang Panginoong Jesucristo na purgatorio. No, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral, wala siyang sinabi na ang tao ay pupunta doon. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Pastor, saan pupunta? Buhay o kamatayan lang? Pupuntahan mo, no? Lugar ng Diyos, yung tinatawag nating sangkalangitan at yung sinasabing parusa, yung walang hanggang kaparusahan, no? Yung daigdig ng mga patay. Doon ka mapupunta. So, dalawang pupuntahan. Walang tatlo, walang apat. Dalawa lang. Kaya ang sabi sa atin, habang may buhay pa, habang nasa lupa pa tayo, ang sabi, gumawa ka ng katarungan, talikuran mo ang kasalanan, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, no? Sabi nga buhay natin ang Panginoon, no? Siya ang buhay natin. Walang iba po, walang ibang option ng tao, no? May sinabi nga ang Juan, sabi, nasa kanya ang buhay. So ang buhay, makikita lang natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi sa relihiyon, hindi sa kung ano-anong sekta diyan, kundi sa Panginoong Jesucristo. Makipagrelasyon ka sa kanya, sundin mo yung kanyang kautusan, yung kanyang kalooban, no? Yun ang kailangan. Kaya nawa, maintindihan to ng tao, no, sa panahon natin. Simpleng mensahe pero mabigat kung hindi susundin ng tao. Alam natin, atikat sa panahon natin, no, tatay, ang tao nagbibingi-bingihan, no? Wala silang pakialam dito. Pero malalaman nila pag humarap na sila sa Diyos. Doon nila malalaman kung ano yung sinasabi ng Biblia dito, no? Kaya sana ang mga tao maliwanagan sila, no? Yung mga nasa kapangyarihan at yung mga nasa mababa. Pareha sa hatulan, no? Lalo na po yung mga hindi gumagawa ng tama, no? Yung sinasabi na dapat gawin nila ang katarungan, hindi nila ginagawa. Haharap talaga sila sa Diyos. Parusa yung kanilang matatanggap mula sa Diyos. Nawa hindi tayo maging ganun, ano? Nawa makasama tayo doon sa mga tao na, ang sabi po, mga kinahabagan at ikat, mga pinatawad sa kasalanan, no? Mga tao na binigyan ng Diyos ng awa. So ganun po. So magpray tayo, no, na nawa ay lagi natin gawin yung tama, no? Gawin natin yung mabuti at higit sa lahat, yung kalooban ng Diyos gawin natin sa buhay natin. Hanggang dito tayo. Nawa bilang mga tao, no, malasakit ang mahalaga, no, tikat, no? Meron tayong malasakit, meron tayong awa sa mga tao na Kaso abuso sila. Inaabuso na ng malasakit. Kaya kailangan magkaroon ka ng tamang discernment. Minsan din kasi, pastor, ang hirap din maging mabait. Ang hirap din maging yung parabang doon ka na lang lagi sa awa. Yung parabang hindi naman atikat. Kumbaga, yung mga taong karapat dapat kaawaan, yun ang doon, yun ang mahalaga. Pero yung mga tao na hindi naman dapat kaawaan dahil namumuhay sila sa kasamaan, hindi awa ang kailangan nila, katarungan. Kailangan nilang dumaan sa katarungan. Kasi masama yung ginagawa nila, hindi tama. Hindi sila dapat kaawaan. Kung wala kang awa, wala ring awa ang Diyos sa'yo. Ganun yun, di ba? Sabi ng Panginoon, kung ikaw maawain, kahabagan ka. Kung masama ka, hindi ka kahabagan. So, Kaya kumbaga, yung pagtulong, talaga na may tinuturo sa atin ang Panginoon at yung pagkahabag. Pero, hindi lahat ng tao ay habag yung ibinibigay din ng Panginoon, Kasi ang Panginoon ay
kakabag-habag ang kalagayan ng tao at wala siyang inaasahan kundi Diyos, mercy at favor binibigay sa kanya. At lahat ng tutulong din sa tao na yon, binibigyan din ng Panginoon ng pagpapala kasi na kinahabagan din. Pero yung mga tao hindi naman po kahabag-habag, Yun. Yung mga, Kaya nga, yung mga gumagawa ng masama. Pero ako alam mo, hindi sila Pastor, kinakahabagan ng Diyos. Kung kundi Praise parusa yung binibigay Parusa sa yun. kanila. Oo, praise God na rin ako sa akin noon. Parusa. Tama yun. Biglang dumating yung ano ng asawa ko. Siguro mga isang araw lang, alis na niya. Alis na ni husband. Kumbaga, Easy, ano? oo, yung kumbaga paglabas ng visa, ano din, alis na rin niya. Hindi po ba kasi pastor, Kaya, hindi naman lahat ng bagay Thankful na rin material. ako, kumbaga ano. Nakalis na si Hindi lahat Babili. ng bagay Bilis, na ah. blessing na Ang balik ng bilis. Panginoon ay material. Minsan ito ay pabor, minsan ito ay kagalingan, minsan ito ay yung wala bang balakid sa iyong mga Tama. mga balakin, pagpapala Yung sa mga biyaya ng pamamagitan Diyos. ng mga favor sa Tama. tao. Tama po. Hindi lahat materials yung blessing ng Lord eh. Yung favor, yung health, Peace of mind, no? peace of mind. May kapayapaan yung isip, puso. Yun nga, yun. Yun Ako lang. habang tumatanda ako, Pastor, parang gusto ko nang yung parang Ganun ho, wala pa nagkakaedad. kang oo, yung parang gusto ko na yung Lahat naman tayo, ganun lang. Ganun ho, pa nagkakaedad na. oo, yung Kapayapaan na ng isip ano, yung... Ayaw mo gusto na ko ng yung stress. ayoko na ma-stress ako. Ba't kaya ganun pag tumatanda ng tao, no? Ewan ko, Pastor, Parang, gusto para ko kasi lang mas ayoko mapadali ng- yung buhay mo pag Oo, mo parang problema ang ka. gaan ng buhay. Parang bang ang gaan ng buhay. Sa palengke, maraming dumadaan ng mga bata, yung mga malimut. Tsaka yung mga dialogue nila pare-parehas eh. Pangkain lang po. Pangkain. Ang problema, paano kung masanay sila sa ganun? Oo, Ayun na nga. sinasabihan ko yung mga customer kasi sa ako hindi ako nagbibigay talaga. Sabi ko, sa Bible may nakalagay na ang taong tamad, huwag pa kayo. Hindi pinapakain. Sinasabihan ko rin minsan yung mga bata na huwag kang umasa sa ganyan, na mangingay ka. Trabaho, Oo, magtrabaho kailangan. ka, maghanap ng... Mag-aral. Huwag mong iasa yung kakainin mo sa pangihingi. Tama yun. Hindi ganun ang sistema ng buhay. Minsan nga may matanda, may edad na nangingi sa akin pero nakahikaw. Oo, di ba? May Tsaka sa matanda mall. nga doon sa may ano, pilahan ng tricycle. Tsaka di ba sa Sa mall ang dami na? Marami po nangingi Oo, dyan, meron. nanay. Doon, Sa habang SM. kumaka- May dalang bata, nangingi Oo, nanay. may bata nga. Pero, Pero yung anak niya nagsiselfone. Ay, hindi ako nagbigay. Kasi po, makakabili ka ng cellphone, pero ang pagkain yung hinihingi. Kahit dala niya yung baby niya, pinapadeli pa niya na siguro Hindi ano eh, nakabatas no? naman. Hindi maganda. Ang daming bata doon. Napakadami. Yan sa Yung sa Palmera. Palengke. Yung sa may palengke. Star Mall. So siguro kung Nakatambay. Nakakapasok na sila sa loob. Taga sa inyo banda. Tower bill. Yung Tower Bill. Kaya nga, dyan sa Tower Bill, napakarami ng Ang mga daming tamad bata. na Puro tao. Tower Bill. grabe. May mga bata pa nga doon. May kambal. Kasi Mga bata pa. Kasi Sabi ko, inuulo Alika, sila gusto mo, doon." ampunin na lang kita. Sabi ko, doon ka na lang sa bahay. Ayoko po. kumikita sila doon. Ayoko. Yun yung ano. Meron dong isang mag-anak na ang ginagawa po nila, pinagkakakitaan niya ang mga anak niya. Umaga Kita mo? pa lang, lumalabas na sila para mamili sa kalat-kalat sila. Meron sa Tungko, meron sa Palmera, SM, at doon sa Star Mall. Grabe, no? Ginagawa ng anak Nanay. buhay. Ganun ang ginagawa niya sa mga anak niya. Yung poverty mentality talaga ng Pilipino, hindi pa rin ano eh, no? Kaya madali silang maloko. Ngayon, yung gobyerno, hinahayaan na lang na ganun ka para madali ka lang mabili sa... Oo nga. Di ba? Parang may nagmamanipula na eh, no? Parang okay lang sa kanila yung ganun eh, no? yung ano na, ng utang na loob. Oo. Papasok sa isip mo, ay kailangan iboto ko to kasi binong nakaraan, binigyan ako nito eh. Hindi ka na mag-iisip ngayon ng ibang boboto, yung maganda. Kasi nakatikim ka ng ayuda. Yung mali. Kaya ang sistema ng korupsyon, Embedded na. sa Kaya- buto ng mga Pilipino. Kaya, ang iboboto ngayon, yung talagang may kaya na.
para hindi na mangurako. Hindi rin totoo, rin tikat. eh. Hindi pala Ganun totoo. ba? Hindi totoo. Hindi totoo. Yun- Yung mga Diyos, no? Ang mga ano Alam po, mo, sa totoo lang, Pastor, ito hindi naman sa lahat, ko. hindi naman sa lahat. Oh, Ang mga hindi sila- mayayaman, hindi yan kontento sa pera nila. Magnanakaw pa rin yan. Oh, kahit mayaman ka na. Talaga. Ang tao kasi ano eh, nature natin yan eh, na Nature, hindi simple nature nakokontento. ba? Biro mo pag milyonaryo ka na, matutukso ka maging bilyonaryo. Pag Pag bilyonaryo, mayaman ka, gusto mo maging milyonaryo. pag bilyonaryo ka na, Pag mahirap ka, gusto mo maging mayaman. Matutokso ka Pag maging mayaman trilyonaryo. ka na, Gusto ko mo lang maging simple milyonaryo. lang. Pag milyonaryo, ang gusto mo tao po maging walang milyonaryo. kabusugan. Walang kabusugan ng tao. Ako gusto ko simple lang. Ang kasakiman, walang ano yan, walang... Pero ang lahat ng mga tao nasa Panginoon, iba ang puso. O di ba dati yung mga Kasi robot, mayroon kang satisfaction. isa lang ang building Tama. nila. Maliit Di ba lang na... yung Robes, yung maliit building nila, lang yung na sa may biyaya Caltex lang? Nagiging masaya Di ba yung ka. building ng mga Tama. Robes, dati yung sa may Caltex Oo, lang? sa Diba? Di ba Kuya ngayon ang Salidor, dami-dami Ang na? mga... Property. Ang mga Ang dami naman may sa puso tungkol sa property Panginoon. nila. Kalayo Kapag mo, yung meron mayaman, sa may bandang isa. yung may puso sa, yung mayaman Kainan na, lang. yung mayaman, Opo. buting mayaman. Kasi banda Yung mga rito, Kristiyanong Yung mayaman. mga Kristiyanong House nila. mayaman, ang Dami. puso nila, May contentment yan. Warehouse. ang puso nila, dahil marami akong Palagay ko marami siyang dami. namimigay sa iyo. Yung Tama. hotel, Mga kanila yun. No, yung Ang mga dami mahirap ano na yan. may Mga kapatid kontekstuhan, niya yan. Tama nagpapasalamat. naman si Miriam Defensor eh. O, di ba? Tama naman. Sino nagsasabi sa inyo na hindi corrupt? Kayo, lahat ng senador, lahat kayo corrupt. Sabi ni ano, Yung impeachment ni Corona. Oh. Kasi nasitay nga no. tama yun. Sino nagsabi sa inyo na ano? Lahat Eh tayo. bakit lahat tayo o di kung di pala tayo corrupt? Sabi ni Miriam. Sabi eh. ni Miriam. Oh. Eh bakit tayo? Sabi niya, doon sa quarantine ng ibang bansa, tayo ang pangatlo. Isa tayo sa mga... Isa tayo sa mga corrupt. Sabi ni Miriam. Andun yung mga ibang si Bongbong, andun din yun eh. Reality ano Impeachment ni yun. Corona yun. Realidad yun. Oh. At alahin mo naman, Kaya sa naman tayo, mabuti siya. Kaya ang sa totoo lang, Kaya po ano eh, hirap kaya- na hirap na tayo. Kaya ang goal po natin talaga, mga kapatid, yung at least yung mga partners natin sa CCT, mabigyan ng pag-asa, maturuan tayo ng salita ng Diyos at ikat kasi papunta ang mundo natin sa ano eh, parusa ng Diyos eh. Kasama ng pasama. Parang ano, no? Hindi naman Parang- pabuti ang mundo eh, pasama eh. Parang ano, yung... Di ba? Di ba tatay? Na- Agree kayo? Yung Profit mga naman. nakaano sa Hindi pa po- sa hindi pa gobyerno buti ang mundo, ngayon, pasama parang ang mundo. Demonyo, no? Last days, lahat ng tao. Tapos sa mga huling araw tayo. Buti ka mo si Alan, nagba-Bible muna yan bago. Oo nga, Sino? si Alan Cayetano. Nagba-Bible. Mahirap din yung magko-quote ka ng Bible verse tapos Hindi mo ginagawa, hindi mo no? naman nakikita sa... Diba? Hirap yan. Kaya nga hindi natin, Nakakunwari lang. wala rin naman tayong ano na kung sino talaga yung ano dyan. Tunay na nagmamalasakit sa bayan Oo. natin. Hindi mo malaman eh. No? Oo. Kasi, ewan ko Ako ang ginagawa kong batayan ano eh. Pag nagko-quote ka ng Bible verse, dapat makita sa buhay mo yung kung sinasabi mo. Oh, Eh kay Cayetano, ang layo eh. 'Di ba? Hindi ko siya inaano pero ang layo eh. Sabi niya, wag daw nagko-quote siya ng verse pero yung buhay niya naman naka-align lang sa mga Duterte. 'Di ba? Parang pinoprotekta Parang niya, hindi bumabalanse. Hindi Parang ganun. bumabalanse eh. Eh kasi kumbaga sa ano, sa mga gawa Masyadong nga obvious eh. ng Dapat mga kasi- Duterte, yung katulad ng mga impeachment ngayon, mali-mali na naman yung mga witness eh. Tsaka dapat Akala mo sabi, wala ang kang pinaglalabanan papanigan. dyan, Pag senator judge, wala kang papanigan. wala naman, Oo, dapat. hindi naman Supposed ano, to be dapat ganun. akalain mo, 125 million lang yung inano ni Sara. Eh mantalang yung impeachment na yun, gumagastos ng 70 million. 25 yata. 70 million Sa bawat sa mga session. sa isang hearing. Eh kapag nakadalawa di 140, Teka, 125. may tanong ako, ba't ang laki? Oh, ewan ko nga eh. So, Oh. suma total dyan, talagang ibig tayo. sabihin, Eh, gumagastos- ibig sabihin niya, yung mga umaattend doon na amani, may mga bayad yun. Katulad lang ng mga tricycle. O, katulad, example ko na lang sa mga tricycle, officer, yung mga officer. Kapag
General Assembly, meron yan. Meeting ng officer, meron yan, pera sila. Kasi hindi na babiyahe yan. Hindi na yan. Kaya Parang, yan Atika, tama yung mabuti kong kapitbahay sa Northridge yung ginagano kong matanda. Sabi niya, 140,000, tinanong ko kasi dati din siyang 140 Dati million siyang lang. konsihal. 140 Konsihal siya dati. lang ang ini- Sabi ko, tatay din may edad na rin si tatay. Tatay, ano sa O, palagay sige niyo ang nga. kailangan para mabago ang Hindi, sistema ng tigil na bayan? yan. Sabi niya, Pastor, lahat ng nakaupo tanggalin dapat. Lahat ng nakaupo. Lahat mula sa mula sa barangay hanggang sa pinakamataas i-abolish. Kailangan ng mga bagong tao. Sabi ko, which is alam natin imposible mangyari yun. Ayun yun. Pray na tayo. Wala. Panalangin natin sila. Kaya yung mga Kristiyano may tungkulin na ipanalangin ng gobyerno. tama. Wala wala kang mapipili na eh. Buti na lang, mabait pa rin ng Diyos sa Pilipinas. Hindi sa kabila ng lahat ng Krisis. rakot, mga nakaw, yung Kaya nga Pilipinas. marami nangyayari, Hindi, akalain gawa mo. nga ng tingnan mo. Free tayo. Stable pa rin tayo, hindi tayo Tignan mo mabagtakan yung mga tuluyan. lumindol doon. Mga Sa warning bandang, na yan. Kaya nga may warning babala na na yan. no. May Buti dito sa atin talaga sa Bulacan. Ibig sabihin, dito sa Bulacan, marami pa rin Maraming na mapanalangin. Maraming, Pero, kasi maraming, Christian. maraming kaso sa Pilipinas may LGBTQ, di ba? Mayroong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. ribulto. May mga may witchcraft, di ba? Maraming lahat yun, Talamak, no? may mga kaakibat na Parusa sumpa. ang Panginoon at sumpa. Tama. Di ba? Lahat yun, may kaakibat na sumpa. Kahit Pero tayo dahil nakakaranas ng mga ganyan, May mga nagpe-pray pa rin mga ilang mga Kristiyano. Kaya nababalansi pa Ang rin. problema pag wala na tayo rito. Yun lang. Sige, manalangin Sige, na pray po tayo, mga Umpisa kapatid. natin sa prayer natin gawain. Dakilang Ama, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo. Salamat po sa kanunungang ibinigay nyo po sa amin para kami po ay makapag-isip-isip ng tama at makapagbulay kami kung ano po ang kalooban nyo po sa aming bansa, sa aming mga buhay. Kaya Ama, naniniwala po kami na ang pinakamahalaga po na dapat gawin ng tao ay isuko namin ang aming mga buhay sa inyong pamamahala, sa ginawa nyo po sa amin na pagliligtas sa pamamagitan ng inyong anak. Nawa Ama, ang mga tao po na nakakarinig ng ebanghelyo ay gawin nila ang tama. Tumugon na kami habang may panahon pa. Dahil kung hindi po ay darating po sa mga bansa ang inyong paghatol. May kahatulan po kayong sinabi na darating sa mga tao. Sinabi niyo po ito na lilindol sa iba't ibang dako, dadami ang karamdaman at ang mga salot. Ang aming mundo ay papunta sa kahirapan, iinit ang sanlibutan, at darating po ang inyong kaparusahan sa mga bansa. Nawa Ama, ang mga tao po ay makapakinig pa ng mabuting balita. Lalo't higit ang mga tao na tinatawag nyo na tumugon na sila. Dahil naniniwala kami Ama na babaguhin nyo po ang mundong ito. Kayo ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa na pinamamahalaan ng inyong katuwiran. Itong mundo na ito na aming ginagalawan, alam namin Ama na parusa po ang naghihintay dito. Pero sa mga anak nyo po na ginagawa nila ang tama, sumusunod sa inyong salita, sumasampalataya sila sa inyong salita, at sila ay nagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. Tunay Ama na may buhay sa kanila. May buhay na walang hanggan. May katiyakan na sila ng kaligtasan. Mayroon silang kapanatagan. Kaya Ama, ito ang aming panalangin na mangyari po sa aming mga kasama, sa aming mga partners. Na sila din po Ama ay manalig sila sa inyong salita. Tindigan namin ang inyong katuwiran. Kaya ang CCT Ama, nagsisika po na gawin ang mabuting balita. Iproklama ang kaligtasan sa mga tao, sa mga partners, sa aming mga nakakasama, sa community. I-bless nyo po ang aming mga partners ngayon. Pangunahan nyo kami. Ama, wala po kaming
tubig ngayon, marami po ang nahihirapan. Tulungan niyo po ang inyong mga anak sa lugar na ito ng San Jose del Monte. Bigyan niyo kami, Ama, ng water supply. Saan man kami kukuha, sino ang magdadala sa amin ito, ibigay niyo po ito, Ama, sa mga anak niyo. Sa mga kababayan din namin na hirap po sa buhay. Lalo na po, hirap na nga sa buhay, hirap pa sa tubig. Ama, panalangin namin, kahabagan niyo ang mga kababayan namin dito. Dalangin namin, Ama, na kaming mga binigyan niyo ng kamulatan ay patuloy kaming lumapit sa inyo, patuloy kaming bigyan niyo ng karunungan. Ano ang dapat namin gawin? Naniniwala kami, Ama, kayo ang mangunguna sa amin kung ano ang dapat namin gawin. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming kapatid na nandito ngayon. Lahat ng kanilang pangangailangan, ipagkaloob po ninyo. Ano man po ang kanilang panalangin ngayon, kayo po ang magkaloob ng kasagutan sa kanila. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama. Sa maghapong ito, sumaamin ang inyong kapayapaan, ang inyong pangunguna, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God Tapos bless gusto po. mo sumabay sa amin, mag-ano kami, pupunta kami ng